Good evening po sa bawat isa. Welcome po sa atin pong midweek, midweek fellowship, prayer meeting, tuwing araw po ng Miyerkules, At katatapos lang po ng ating pong mga patotoo, mga pananalangin, at syempre kasama na yung mga pagkakaloob. Ngayon po ay magbubulay-bulay po tayo ng kanya pong mga salita. At ang talata na atin pong pagbubulay-bulayan ay nakatala sa aklat po ng Pahayag o Revelation, chapter 12, verse 11. Ito po ang atin pong mababasa sa English version. And they overcame him because of the blood of the Lamb, and because of the word of their testimony, and did not love their life even when faced with death. Sa Tagalog po, nagtagumpay sila laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. So, ang Diyos po ang siyang magpala ng kanya pong mga salita sa atin pong kalagitnaan. Ang account po na ito, meron pong, sabi nga sa naunang mga talata, sa verse 9, and the great dragon was thrown down, the serpent of old, who is called the devil and Satan, who deceives the whole world. So, yun po, no? So, inilaglag na po, na-thrown down na po yung serpent, yung matandang dragon, na tinatawag na devil or si Satanas, na ginawa po ni Satanas, dinisib niya ang mga tao sa mundo. So he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Yan po yung sabi po ng mga talata, inilaglag sila, kasama ng kanyang mga alipores, mga angels na mga alipores ni Taning. Tapos sa verse 10, then I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come, for the accuser of our brethren has been thrown down, he who accuses them before our God day and night. So, ito daw pong accuser, walang iba, yun nga, tinatawag na devil or Satanas, serpent, marami po siyang, na tinatawag na nadali, natangay, At ang mabuting balita, dito po sa verse 11, and they overcame him. So, ibig sabihin, may overcame na naman, the overcomer, Sino raw po yung mga nag-overcome? At anong dahilan? Bakit nag-overcome? Napagtagumpayan? Ito yung mga tumayo sa pananampalataya, hindi natakot mamatay, Sa kanila po pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. At ang dahilan, kaya po sila nag-overcome, sabi roon, because of the blood of the Lamb. Yan po ang dahilan, Because of the blood of the Lamb. Ano pa? And because of the word of their testimony. Di ba? Word of their testimony. Meaning to say, ito pong mga nagtagumpay, hindi po sila natakot na mag-testify. Di ba? Ayan, katulad ng ginagawa ninyo. Pahayag lang na pahayag. Tama yan. Aralin niyo yung Roman Road of Salvation. Mga kapag-evangelize kayo. Unahan ninyo John 3:16. John 3:16 po. Diyan umpisahan ninyo John 3:16. Oo. Ay pagkatapos pasok niyo na yung status ng mga tao. Yung Romans 6:23 po. Sabihin niyo ngayon. Ayan, so may papakilala ninyo ang Panginoon sa kanila, ang sakripisyo na ginawa ng Panginoon alang-alang sa kanila. Napakahalaga po 'yon. So ito na po yung dahilan, because of the blood of the Lamb.
Kaya naging overcomer, ano. O hindi nagtagumpay ang diablo, yung serpent, yung si Satanas, ano. At ikalawang dahilan, because of the word of their testimony. At yung ikatatlong dahilan, and they did not love their life even when faced with death. So, ibig sabihin, talagang hindi po sila natinag sa kanilang pananampalataya to the point na sila po ay patayin o mamatay alang-alang sa kanila pong pananampalataya. Kasi mahirap yan, ano, yung panahon ng talagang subukan. It is a matter of life and death. Tapos sasabihin, sino pa pipiliin mo? Di ba? Kristo o buhay? Kaya pipiliin mo doon, di ba? O kaya nakasalang yung mahal mo sa buhay. O, anong pipiliin mo? Ikaw ang tatanungin ng tatay. O, buhay ng anak mo, buhay ng apo mo, buhay ng mahal mo sa buhay, o si Kristo? Sino kaya pipiliin natin? Si Kristo. O, so ayan ha, magaling tayo magsalita, di ba? Magaling tayo dyan, ano? Tama yan. O, tama naman yan, ano? Pero, kung minsan sa maliit na bagay, nagkakasubukan na, di ba? Ay lalo na kung patay-patayan na talaga yan. Di ba? Yun nga, tama yan, malakas ang loob natin. Pero yung word of natin na yan ay nasusubukan sa panahon talaga ng tinatawag na actual. Di ba? Madali sabihin halimbawa, ay magpapayo ka sa may sakit. Sister, ganito lang yan, pray lang. Pagkatiwala mo yan kay Lord. Meron tayong Diyos na manggagamot. O, di ba? Pero pag ikaw may sakit, di ba? Hindi ka nga makapag-pray. Puro, di ba? Nagugulumihanan ka na, natatakot ka na, o nawiwindang ka na, baka cancer na to. Baka mamamatay na ako, di ba? Yung mga ganun, yung agad, no? Pagsubok. O kaya nga, yung Tuturo ka ng ganun, kailangan. Alam mo yung nangyayari sa nagagawa mo yung mga bagay. So, ayan nga. Kasi iba yung actual, iba yung hindi, iba yung sinasabi lang natin. Oo, ang yung senaryo na talaga, pagka humaharap na tayo sa katotohanan, a matter of life and death na. Ito yung mga overcomer, kaya nga dito, between a matter of life and death, they can testify. Satanas yung hulog ng pamilya mo, siyempre isipin mo si Kristo. Hirap siguro. Di ba? Minsan nga lang napaaway yung anak, tapos pinatulan ng mga magulang, kahit Kristiyano, nakikipag-away na rin dahil sa away ng mga bata. Di ba? Ayun nga, minsan nga sa pera lang nagkakasubukan na, di ba? Kung Kristo o pera. Yan, ganun ba? Lalo na kung buhay at na yan, di ba? Yun ang sinasabi doon. Asa na ba? Nawala na tuloy. Okay na. Tutuloy ko na ito pinag-usapan natin. So, sino raw ang overcomer? Meron po tatlong katotohanan ang mga nakapag-overcome kay Taning, no? Ang susi ng overcoming, because of the blood of the Lamb. Yun. Dahil sa dugo ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay naging overcomer daw yung mga Kristiyano rito sa Revelation, And because of the word of their testimony. Meron ba tayong patotoo? Diba? Baka mamaya yung tinatawag na, kasi meron ako mga nabalitaan nung araw ang ganda-ganda ng pangalan, living testimony. Diba? Yan ang pangalan ng church, living testimony. Pero yung church ay nagkaroon ng bad testimony. Diba? Ibig sabihin, dahil bad testimony, hindi na living testimony, kundi dead testimony. Di ba? May mga ganun dapat may mga, tayo po, ang ganda buhay tayo, mayroong testimonya tayo. Sa mga tao. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Di ba? Hindi yung buhay ang Diyos kapag masaya ka.
Pagka okay, buhay ang Diyos sa'yo. Praise the Lord, hallelujah. Pero pag may pagsubok na, wala na. Hindi na makita yung buhay na Diyos. Diba? Oh. Diba? Bumibigay. Katabi mo, huwag kang bumigay. Huwag kang bibigay. Ayan po. At saka sa ano, and did not love their life. Oh. They did not love their life. Oh. Di ba very common na mga tao lovers of themselves Di ba? Makasarili. Ang mahal nila yung sarili nila. Yan po yung mga katotohanan na nakikita po natin. Oh. Even no? When they face with death. Yan, handang mamatay. Handa ba kayo mamatay? Sa bagay, yung mga unang Kristiyano, handang mamatay At sabi nga ng isang theologian sa kanilang kapanahunan habang inuusig ang mga Kristiyano, pinagpapatay, lalong dumadami. Di ba? No, yun ganoon sana, ano? Ngayon parang napakadalang yung handang magsakripisyo alang-alang sa Panginoon Di ba? Okay, tuloy natin ating pinag-uusapan. Ang title, Makapangyarihang Dugo ni Kristo. Yan. The power of the blood of our Lord Jesus Christ. No? The blood of our Lord Jesus Christ is very, very powerful. No? Ito ang daan, ito yung kanyang ipinantubos sa kasalanan ng sangkatauhan. No? Sabi nga kung walang pagbububo ng dugo, wala pong kaligtasan ang sangkatauhan. No? Kung hindi namatay ang ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, walang kwenta itong pagtitipon natin na ito. Walang bearing po ito. Diba? Kung hindi niya tayo tinubos sa ating pong mga kasalanan, anumang gawin po natin. Pero because of the blood of our Lord Jesus Christ, there is the remission of sin. Amen. So, yan po. Basahin ko lang sabi rito sa atin pong lathalain, laging may pagtatagumpay dahil sa banal na dugo ng Panginoon na nabuhos sa Kalbaryo. Isang napakagandang awit ay ang The Blood. Alam niyo to, mga musikero? The Blood? Kaya alam. Himnarian, malamang no? So, yung title, The Blood. Sabi ng koro, it reaches to the highest mountain. Umaabot daw po ito hanggang sa pinakatuktok ng bundok, ng pinakamataas na bundok. No? Ganyan po katindi yung kapangyarihan ng dugo na ito ng ating Panginoon. It flows to the lowest valley. Yan ay dumadaloy din sa pinakamababang lugar, from highest mountain unto the lowest valley. Sabi roon, the blood that gives me strength. Amen? Ang dugo na nagbigay sa akin ng kalakasan from day to day. No? It will never lose its power. Amen? Ang dugo ng ating Panginoon ay hindi nawawala ng kapangyarihan. It is powerful. Very, very powerful. At iyan ay katotohanan. Noon, ngayon, at sa mga huling araw, pang darating. Ito ay napakaraming beses na napatunayan. Naalala ko ang isang nabasa na tunay na pangyayari. May isang pangkat ng masisigasig na misyonerong naghandang magdala ng ebanghelyo sa sinasabing mabangis na tribu sa pinakaliblib na dako. Nang sila'y nakagayak na para lumakad, isang katutubo na nahikayat nasa Panginoon ang hintakot na sumaway sa kanila. Ang sabi niya, "Wag na po kaya tayong tumuloy doon." Bakit kaya? Ang sabi niya, ang mga iyon ay may mga palaso
na nilagyan ng lason at tiyak na mamamatay ang tatamaan yun. Bukod pa roon, kumakain sila ng tao. No, are you willing? Willing ba kayo magpunta ng Kazakhstan? Magpunta ng Nigeria? No? ng Bangladesh? Oh. Oh. Diba? Yung mga tribo na palaso pala nila, merong lason. Pag tinamahan ka, mamamatay ka sa lason. Oh, bukod pa doon, buhay ka nga, pag nahuli ka, ilalaga ka. No? At kakainin ka nila, mga cannibalism. Ito po yung mga So, may mga taong ganyan kumakain ng mga tribo, kumakain talaga ng tao. Baka po tayo mapahamak. Sabi po ng katutubo na yon sa mga misyonary, no? Sa nakita nilang pagkabahala ng katutubo, nagwika ang tagapanguna, kung natatakot ka, huwag ka nang sumama sa amin. Oh. Dito mo, yung katutubo na yung natatakot, sabi ng mga misyonero, sige sir, kung takot ka, huwag ka nang sumama, kami na lang. Subalit ito ay aming mataimtim na idinalangin at nadama namin na nais ng Diyos na dalhan ang mga ito ng mabuting balita. So, hindi takot ang nanaig, Ang nanaig ay yung galaw at kilos ng Panginoon. Mataimtim daw nila idinalangin ang kanilang misyon na ito. No? So, kaya sa kanilang pananalangin, naramdaman nila na ang mga tao na ito, sila man daw ay mahal ng Diyos. Kaya hahayo kami sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Diba? Kung kayo ay kasama ro sa hahayo, willing kayo na humayo? Basta kalooban ng Holy Spirit. Kasi may kapangyarihan yun. Oo Siya nga. may magagawa. Sabi niya, ang mabuhay kay Kristo ay Yun, di ba? Ganyan talaga, no? For me to live is for Christ and to die is gain. Di ba? Yan. So, sumama na rin ang katutubo. Yun ang natatakot ng katutubo na kasi bagong convert lang eh. Sumama na rin. So, inabot sila ng gabi sa paglalakad sa kinaroroonan ng tribo o na naturang tribo. Madilim na nang sapitin nila iyon. At nagkampo sila sa isang lugar. Nagkabit sila ng tolda na matutulugan. Hindi nila nalalaman, naramdaman na pala ng mga taong bundok na sila ay naroon. Yun na yung senaryo, ha? Nagsimula ang mga ito sa pagtugtog ng mga tambol, pagsasayaw na paikot-ikot sa isang malaking siga at nakakapangilabot na pag-aawitan na pasigaw. At ayon sa kasama nilang isang matapang na katutubo na nagsasalin ng sinasabi ng mga taong tribo, ang sabi niya, umaawit ang mga iyon na sinasabi, ibig namin ang inyong dugo. Talaga, ibig sabihin, kakatayin na sila, Yun pala yung interpretasyon ng inaawit ng mga taga-bundok, mga taong bundok. So, kayo'y aming papatayin at kakainin. Yun ang kanilang, yung chorus ata na kinakanta nila. In-interpret na, Yun daw, So, kung marinig mo yun, ano yung gagawin mo? So, bumilis ng bumilis ang kanilang pagsasayaw, pagsigaw, at patuloy na sinasambit ang banta sa pagsasalakay. At nang lumalapit na sila sa tolda, ang mga misyonero ay gumanti ng pag-awit. May kapangyarihan sa dugo ni Jesus. There is power in the blood of our Lord Jesus Christ. So, anong kanta ng mga katutubo? Gusto naming inumin ang dugo ninyo. Dugo nila ang gusto ng mga katutubo, At kumanta naman sila ng there is power in the blood of our Lord Jesus Christ. So, dalawang kanta, Kanta ng mga misyonero, kanta ng mga katutubong, mga kanibal, di ba?
So, nang ito'y marinig ng sumasalakay ng mga tribo, bigla silang napatda o nagulat. Natigil ang tila nababaliw ng pagsigaw at pag-awit. At namangha rin ang katutubong isinama nila upang mag-interpret at maggiya, sapagkat sa halip na ipagpatuloy ang pagsugod sa kinalalagyan nila, nang marinig ang pangalang Jesus at ang dugo na makapangyarihan, hindi nila ito matagalan at sila ay dali-daling umurong. Amen. There is power, in the blood of our Lord Jesus Christ. Naalala ko lang yung isang patotoo ng isang missionary na babae. Yan, sa bundok din. So, punta siya sa tent nila, and then lalabas. So, minsan po, nakusundahan po siya ng ilang kalalakihan doon sa lugar na yon. At pinagbalakan talaga na gahasain itong misyonera na ito. So, inabangan ng dalawang lalaki doon sa madilim na lugar, yung misyonera na dadaan doon. Lumakad na babae, at yun nga po, habang naglalakad po yung babae doon, at malapit na sa kinaroroonan ng dalawa nag-aabang para gahasain pong misyonera, bigla po silang nagulantang dahil merong isang malaking tao na kasama na naglalakad ng misyonero na ito. Dahil doon, nahintakutan sila. Diba? Hindi nila na ituloy yung kanilang masamang balak doon sa missionary na ito. Amen? Kaya may kapangyarihan, meron tayong gabay at meron tayong patnubay. Diba? Yun ang mga, katulad ng kanilang mga naging karanasan, kakainin na sana sila. So, di naglaon sa patuloy na pagpapatotoo sa mga taong yaon, napakarami ang nanalig kay Kristo. Amen? Nagulat ang isang misyonero na nagsabing nakapagtatag na sila na isang iglesia na may 400 katutubo mula sa tribong yun. Amen? At ngayon, umaawit sila, hindi ng awit na nakakatakot, kundi ng awit ng pagpupuri sa Panginoon. Isa sa paborito nilang awitin ay, ano ang makahuhuga sa sala ko? Tanging ang dugo ni Kristo. Amen? Isa pa ring di pangkaraniwan ang naganap noong kapanahunan ni John Wesley. Isang gabi, nakasakay siya sa kabayo at tumatawid sa Hounslow Heath. Umaawit-awit pa siya nang marinig niya ang malakas na hinto. Sabi sa kanya, tigil! At isang lalaki ang tumatakbong pinigil ang kabisada ng kabayo. Alin ang pipiliin mo? Buhay o ang iyong pera? Sabi kay John Wesley. No? Mabilis na inilabas ni Wesley ang laman ng kanyang bulsa. Ilang barya. Ang ginawa ng magnanakaw, hinatak ang bag na nasa likod ng kabayo. Iniisip na may mahahalagang gamit doon. Subalit, ang natagpuan ay pawang mga aklat. Papaalis na nayayamot ang lalaki nang magsalita si Wesley, "Sandali, kaibigan, mayroon pa akong may pagkakaloob sa iyo." Nagulat ang magnanakaw at muling humarap sa kanya. Hinawakan ni Wesley ang kamay ng magnanakaw at mahinang nagsalita, "Kaibigan, may panahong pagsisisihan mo ang pinasok mong hanapbuhay. At kapag dumating ang araw na yaon, nakikiusap akong tandaan mo lamang ito. Ang dugo ni Jesus ang makapaglilinis ng lahat ng iyong kasalanan." Amen? So, hindi kumibo at umalis na ang magnanakaw. Samantalang mataimtim na nanalangin si Wesley. Maraming taon ang lumipas. Isang gabi, katatapos lamang ng pagtitipon sa malaking gusali,
Napakarami ng mga tao na dumalo. Subalit, may isang lalaki na nakiusap na kung maaari lamang ay makausap niya si Wesley. Ganoon na lamang ang gulat ni Wesley nang makita ang lalaking dati ay magnanakaw. Ngayon ay isa ng matagumpay na mangangalakal. Amen? Subalit, higit doon, ito ay isa ng mananampalataya. Ang sinabi ni Wesley noong gabi na pinagnakawan ang ginamit ng Diyos sa kanyang pagbabago. Amen? So, there is power in the blood of our Lord Jesus Christ. Hinawakan niya ang kamay ni Wesley, inilapit sa kanyang bibig at hinalikan at buong pagpapasalamat na nagwika, sa iyo ko utang ang lahat ng ito. Ang sagot ni Wesley, hindi, kaibigan, hindi sa akin, kundi sa dugo ni Kristo na naghuhugas sa lahat ng ating mga kasalanan. So, kaibigan, sabi muli ng awit, the blood will never lose its power. Totoo, laging makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang ating pong sekreto. Kaya tayo po ay naging mga mananagumpay sa tulong at biyaya at grasya ng ating pong Panginoon. So, ipakilala po natin si Kristo doon sa mga tao. Magdala tayo ng mga tao, ilapit natin ang mga tao sa Panginoon at tanging ang dugo lamang ng Panginoon ang siya makapaglilinis ng lahat ng kanilang kasalanan. Gaano man karumi, gaano man katindi ang kasalanan ng isang tao, lalapit lang sa Panginoon, kikilalanin niya na siya isang makasalanan at ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon ay magpo-flow sa kanyang buhay o sa iyong buhay. Inuulit ko, there is too much power, no, in the blood of our Lord Jesus Christ. So, ipanalangin po natin ang mga tao sa ating pong kapaligiran. At hanggat maaari, kung kaya po natin magbahagi o ibahagi ang Panginoon sa kanila, ibahagi po natin sa kanila ang ating pong Panginoon. Kasi si Kristo lamang po, ang Diyos lamang po, ang siyang may kapangyarihang bumago ng buhay ng mga tao. Pag-pray po natin ang ating bansa, ang mga namiminuno sa ating pong bansa, pag-pray po natin na magkaroon sila ng conviction upang sa ganun, aminin nila, yung revival, magkaroon ng revival ang ating pong bansa. Ang susi ng revival, yun nga, ilalanin nila, humble themselves. The Bible said, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin and will heal their land. Kaya sa bawat abutin po ng tinig na ito, aral na ito, pananalangin po na ito, mga kababayan ko, mga Pilipino, nakaamba po sa atin yung matinding dilubyo kapag hindi po nagsipagsisi. Yung pong mga namiminuno natin na sila po ay magbalik loob. Of course, siyempre, pangunahan natin mga mananampalataya. Ang tayo po ay talagang lubusang magsipagsuko natin po mga sarili sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At ipag-pray po natin. Yun po yung magagawa natin, pray for them. Mabuksan ang kanilang mga mata. Siyempre, pag nabuksan ang kanilang mga mata, makukonvict sila. Pag nakonvict sila, magsisisi sila. Katulad ni Zacchaeus, kung may nadaya ako, kung may nakurap ako, babalik ko. No? At yun ay magagawa po ng Panginoon yun sa atin pong mahal na bansa. Amen? So tayo po ay manalangin, of course, pati sa mga bagyo, sa mga lindol, everything, pag-pray po natin mga pamilya, yung pong kaligtasan natin pong pamilya, natin pong sambahayan, yung kalusugan ng bawat isa po sa atin, yung guidance ng Panginoon, of course, our health, blessings from the Lord, divine guidance and divine protection coming from the Lord. Huwag po tayo maging kampante, lagi po tayong sandal sa Panginoon, dahil ang Diyos lamang po ay merong magagawa sa atin po mga buhay. Come on, let us pray. Purihin ka aming Diyos na dakila. Salamat po sa gabi pong ito.
Salamat, Panginoon, dahil nakita po namin na napakamakapangyarihan, Panginoon, ng iyong dugo, na iyong pinantubos sa amin po mga kasalanan at sa kasalanan, Panginoon, ng mga tao sa sanlibutan, Panginoon Diyos. Lord, hayaan mo po na ang kapangyarihan ng dugo na ito, Panginoon, ay amin po maibahagi din sa iba, na mayroong Hesus Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo at umagos sa kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa kanyang pong pagtubos sa amin po mga kasalanan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa gabi pong ito. Pagpalain mo po kami lahat, kami pong mga mananampalataya, higit sa lahat. Hayaan mo po na maging maalab amin po paglilingkod sa iyo, maging mayabong, Panginoon, maging mainit amin pong paglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos. At ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na magpalago na amin pong pananampalataya, magpakilala ka po ng lubusan sa bawat po sa amin sa pamamagitan po ng Bibliyang kaparaanan. Gabayan mo po kami lahat, maging masigasig po kami, Panginoon, maging prioridad ka namin, maging pangunahin po namin, Panginoon, ang ikaw ay amin pong paglingkuran mula sa amin pong mga puso. Salamat po sa gabi pong ito, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magpala sa amin pong mga pamilya, our family itself, O God. Patuloy nga po ang biyaya, Panginoon Diyos, ay iyo pong ibuo sa amin pong pamilya, Panginoon. Sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa aming pong mga lahi, Panginoon. Ganon din po ang kabuuan ng Agape Love Family Community Church. Abutin mo po kami lahat, pagpalain mo po kami lahat, at patuloy magkaroon ng kaisahang damdamin, Panginoon, na ikaw po ay amin po mga prioridad sa buhay po namin. Salamat po ng marami. Ikaw po, Panginoon, ang siya patuloy na maglagay sa aming mga puso, Panginoon, na ituon namin mga paningin sa iyo, Panginoon, na pinagmulan namin pananampalataya, at siya rin nagpapasakdal nito, Panginoon. Salamat po, and we pray, Lord, sa aming pong mahal na bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, patuloy kami na mamagitan, alang-alang sa aming pong bansa, Panginoon. Andiyan po, Panginoon, ang mga threat, O God, ng tinatawag na bagyo, ng lindol, Panginoon, ng mga calamity, ng mga peste, Panginoon. Lord, ang aming panalangin, Panginoon, na ikaw nga po, alam po namin na ikaw ang may control. Even the nature of God, control mo po ito, Panginoon, kaya sa iyo lamang po kami lalapit, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang siya patuloy na mag-ingat sa amin, gababay sa amin, Panginoon. At ganun din, O Lord, sa mga namimino sa aming pong bansa. Lord, we pray for each every one of them, O God. Maawa ka sa bansa po namin. At ikaw, Panginoon, ang humipo sa mga namimino sa aming pong bansa. Mula sa aming pong presidente, Panginoon, sa aming pong vice-presidente, sa mga senador, Panginoon, sa mga congressman, sa mga governors, sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan, Panginoon. Dalawin mo po ang ombudsman, Panginoon. Dalawin mo po, Panginoon, ang Supreme Court, Panginoon Diyos. Magpadala ka ng iyong mga anghel, Panginoon, sa Malacanang, O God. Ikaw, Panginoon, ang siyang gumalaw at kumilos sa lugar, sa amin po mga kapulisan, Panginoon. Mga kasundaluhan, Panginoon Diyos, ang mga gumagawa ng batas, Panginoon, hayaan mo po na ilagay mo po ang banal na pagkatakot sa kanila, Panginoon Diyos, sa mga namiminuno sa aming pong bansa, simula sa mataas hanggang sa pinakamaliit na panunungkulan hanggang sa barangay level, Panginoon. Ikaw po ang siyang gumalaw at kumilos, Panginoon. At nabalitaan din po namin, Panginoon, kanina lang ay nasunog ang DPWH, Panginoon. Hindi namin alam kung yan ay kagagawa ng tao o yan ay talagang nangyari, Panginoon, sa mga sakuna o anumang mga bagay. Ikaw lamang po ang siya nakakaalam. At kung meron mga dokumento, Panginoon, na nasunog diyan, ikaw din po ang siya nakakaalam, Panginoon Diyos. Ang alam namin, Panginoon, magtago man sila, O Diyos, ng anumang mga lihim nila, ng mga dokumento nila, Panginoon. Ang alam namin, O Diyos, ayon sa iyong mga salita, alam mo po at kilala mo po ang lahat ng tao. Wala pong bagay na maililihim sa iyo, Panginoon. Lahat ng mga katiwalian, lahat ng mga mabubuting ginagawa ay hayag sa iyong mga mata, Panginoon Diyos. Kaya naman, Lord, patuloy nga po, ang aming magagawa ay ang ipanalangin sila, Panginoon. Hipuin mo po bawat isa sa kanila. Sa DPWH, Panginoon, yung mga involved, O Diyos, sa mga bagay na yan, ng korupsyon sa aming pong bansa. Maawa ka po sa bansa po namin. Hayaan mo po, O Diyos, na
sila po ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon, upang sa ganon isuko nila ang kanila pong mga sarili sa iyo. Makita nila, Panginoon, na hindi po manggagaling sa pera ang tunay na kaligayahan dito po sa mundo na ito. Maramdaman nila, Panginoon, na ang tunay na kaligayahan ay ang pagkakaroon ng mayabong at magandang relasyon sa iyo, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pong bansa. Pagpalain mo po ang Agape Love Family Community Church, Panginoon. Mag-isa po kami ng damdamin na maglingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Thank you so much, Lord. Sa gabi pong ito, inaangkin po namin ang iyo pong gabay at patnubay at katugunan. Dahil ito po ay aming hinihiling sa pinakadakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Amen. Hallelujah. Okay, closing prayer tayo. Sister Angel, sige, closing prayer. Panginoon, maraming salamat o God sa gabi ito na pinagkaloob, Panginoon, na kami marami natutunan o God about sa iyong kapangyarihan, Panginoon, ang iyong kakayanan o God. At ang dugo, Panginoon, na nananalaytay sa iyo o God ay tunay nga, Panginoon, na kailangan ng bawat isa, Panginoon. At malaking tulong, Panginoon, para sa aming mga lingkod mo, Panginoon, sa iyong mga tinawag o God. Kaya, Lord, help us, Panginoon, na patuloy kami na mag-rely sa kung anong nais mo, Panginoon, na panghawakan namin, O God, na hindi lamang namin sasambitin, Panginoon, pagkos papasabuhay namin, Panginoon, at magpaging liwanag, Lord, sa mga tao na nasa paligid namin, O God. Lord, ikaw ang aming patuloy na aasahan, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, sa aming pamumuhay, O God, at patatagin mo ang bawat isa, Panginoon, at paging sa buong iglesia namin, Panginoon, ay nilalapit namin sa iyo na ikaw, Lord, ang patuloy na humipo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Ang mga miyembro, Panginoon, matagal na o bago pa lamang, Panginoon, na ikaw ang manguna sa amin. At pagkaisahin mo ang bawat isa. Maraming salamat, Lord. Pakaingatan mo kami sa aming pag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. And we are celebrating this coming Sunday, Pastor's Day celebration. At sa Saturday night, alas 5 ng hapon, meron pong Youth Convergence. Inaaniyan po ang mga youth ng Agape. Suportahan po natin yung gawain na ito ng pantasan. Bishop, napag-usapan po namin kasi may practice po yung youth. Balak po na humabol. Pero alas 5, basta alas 5 ang agahan nyo na lang yung practice kung ano. Pag-usapan na lang po namin. Baka mag-ano rin po daw si Sister Joyce sa operatory. Si Brad Renche yung Magkaano po dyan? I-assign po nila? Napag-meetingin po na. Opo, kailangan po nila mag-PM na agad para aware lang sila. Reso kaya si Joy? Ang natingin po nila pastor na niya din daw na kung